Sa isang maliit na bayan sa Pampanga, may isang kilalang sabungero na nagngangalang Pedro. Malakas ang loob ni Pedro at palaging may baong kwento ng kanyang mga tagumpay sa sabungan kahit kalahati nito ay gawa-gawa lang niya. Kilala rin siya sa kanyang pagiging bolero pagdating sa mga babae. Sa tuwing may laban sa sabungan, hindi lang manok ni Pedro ang nagwawala, pati rin ang kanyang pogi moves sa mga dalaga sa paligid. Lagi siyang may dalang suklay, pabango, at palaging nakapulidong barong na tila pupunta sa kasal, kahit sabungan lang naman ang destinasyon. Isang araw, nakilala ni Pedro si Maria, isang magandang dalagang may tindahan ng feeds sa tabi ng sabungan. Simula noon, araw-araw na siyang bumibili ng feeds kahit wala naman siyang bagong manok na pinapakain. Pedro: "Magandang umaga, Maria. Baka naman may discount ka diyan para sa pogi." Maria: "Pogi? Ikaw? Nako, Pedro, bilhin mo muna yung feeds bago mo ako bulahin." Ngunit kahit anong bola ni Pedro, hindi siya sinuseryoso ni Maria. Isang araw, nagpasya si Pedro na gamitin ang kanyang pinakamatibay na alas, si Puting Bagwis, ang pinakamatapang niyang tandang na bihira pang matalo. Kapag nanalo si Puting Bagwis sa laban mamaya, sabi ni Pedro kay Maria, "Sasama ka sa akin sa piyesta." Tumawa si Maria at sumagot, "Sige, kapag nanalo yung tandang mo, ikaw na ang best sabungero sa bayan." Ngunit lihim na nag-aalala si Maria dahil alam niyang si Pedro ay mahilig din sa kapalpakan. Dumating na ang laban. Pinakawalan si Puting Bagwis at mabilis itong sumugod sa kalaban. Malakas at matapang si Puting Bagwis, pero may maliit na problema. Naiwan ni Pedro ang tari ng manok sa bahay. Habang nakikipaglaban si Puting Bagwis, gamit lang ang kanyang mga kuko. Napuno ng tawanan ang sabungan. "Pedro, manok mo yata gusto lang mag-zumba," sigaw ng isang tambay. "Tatawag na ba tayo ng referee para ipatigil to?" Sabat pa ng isa. Halos lumubog sa hiya si Pedro habang nakitang tumatakbo si Puting Bagwis sa paligid ng ruweda na parang hinahabol ng aso. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang sinusubukan ng kalabang manok na sunggaban si Puting Bagwis, nadulas ito sa putik at tumama ang ulo sa poste ng ruweda, sabay bumagsak. Nanalo si Puting Bagwis. Laking tuwa ni Pedro, hindi dahil sa panalo kundi dahil sa pangako ni Maria. Nang makita ni Maria kung gaano ka-excited si Pedro, natawa na lang siya at tinupad ang pangako. Sa piyesta, nagdala si Pedro ng lechon manok para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Maria. "Alam mo, Pedro, hindi ka man laging panalo sa sabungan, pero sa kakulitan mo, ikaw pa rin ang pinili ko." Simula noon, nagbago na si Pedro. Mas naging responsable na siya sa kanyang mga laban at tumigil na sa pagiging bolero. Sa halip na bola, pagmamahal na totoo na ang kanyang ipinakita kay Maria. Ngunit kahit seryoso na siya, minsan ay nadidinig pa rin sa sabungan ang paborito niyang hirit. "Lodi, baka may discount naman diyan para sa pogi." At doon, sabay-sabay na nagtatawanan ang lahat ng sabungero sa sabungan ng San Roque. Minsan, ang pag-ibig ay parang sabong, may mga talo, pero kapag ikaw ang nanalo sa puso ng mahal mo, panalo ka na habang buhay.